Hello mga kabalagbag, welcome back to my channel. Ako si Edmund Maglonso muli, isang dating OFW, pero magbabalik para maging OFW. Hinintay ko lamang po ang aking working permit sa loob ng Diyos na dumating na po ito. Bali po ang topic natin for today is about OFW at ang networking. The untold story. Ito pang the untold story. Bakit ko ba po na-relate ang OFW sa networking? Marahil sa ating mga OFW ay pag nagbabrowse tayo ng ating mga social media platform, lalo na yung Facebook, lumalabas po yung mga natawag natin business opportunity para po sa atin. Kasi po, naglalag po tayo sa mga ganon, kaya yung algorithm ni Facebook, madidetect po na interesado tayo sa mga ganun topic. Ganun po yun. Kaya lumalabas po yung mga business opportunity. And then, ako po yung dati ring networker. Actually, ang networking naman po ay okay lang naman para sa akin kasi ako'y kumita rin naman. At kasi kinarir ko po siya eh. Medyo sineryoso ko siya kaya kumita po ako. Kahit konti. Meaning po kasi tayo po mga OFW, kaya po tayo pumapasok sa ganun dahil gusto po natin mag for good. At po naman tayo, gusto natin magkaroon ng business eventually after natin ng mag-abroad. O nasa abroad pa lang, gusto na po natin na magkaroon ng business habang nasa abroad sa Pilipinas. Ganun din po ang kaisipan ng mga networker. Uh, Alam po nila na tayong mga OFW ay gusto po yung magkaroon ng time freedom, financial freedom. Sabi natin magkaroon ng stability ang ating alagayin sa buhay para hindi na tayo manis ng bansa, makasama natin ang ating pamilya sa Pilipinas. Ganun po yun. Kaya po tayo pumapasok sa ganun mga opportunity. Ngayon po, ang networking po kasi, alam naman po natin na kailangan ng punan po niyan. At pasensya. At syempre, pag sinabing networking, andun po yung malaking word na invite. Aminin po natin, talagang mag invite po tayo. Karami ng networking. mag invite po tayo. Tsaka bago ako kumita po, yung mga dating mga salihan ko, kailangan meron kang left and right. Pag pinagsama po yun, tsaka po tayo kikita. Siyempre, kailangan po natin yun, magkaroon po ng tinatawag natin, magaling po tayo mag-communicate sa mga client po natin at sa mga posibleng maging mga downlines natin. Kasi merong upline yan, merong mga downline. Doon po tayo kikita sa mga downline po natin sa left and right. Sa tinatawag po ron binary. Ganito po yan. Binary. Ito. Doon po tayo magbe-base. Meron po kasi silang mga platform, meron po silang ginagawang magkakaroon po tayong mga account doon sa ating pinasukang networking company. Ganun po. Bali po, nakarelate po tayo mga OFW kasi nga po, nasabi ko po na gusto po natin magkaroon ng na pagkakakitaan habang nasa ibang bansa. In reality po, kapag hindi po natin talagang pinag-aralan yung pinasok po natin, magkakaroon po tayong isipin na nasayang lang yung pinuhunan natin. Nasayang lang po yung, syempre, pagod po yun. Bibili ka ng item sa kanila, ng product sa kanila, para makasali ka dun sa company na yon. At the same time, bago ka pa kumita, hindi ka lang naman kikita pag bumili ka. Kikita ka ron, yun, kapag invite ka. May mga percent yan, syempre may left and right pang binary. Yun po namang mga produkto karamihan,
magagamit naman po, in fairness naman po, magagamit naman po sa, halimbawa, health and wellness po. Yun, yung mga sabon, o kaya mga pampaganda, beauty products, at yung mga food supplement. Yun naman po yung papakinabangan. Magkakaroon tayo mga percent, mga less, discount, pag tayo bumili. Pag yung ginagamit, nakatulong naman yun, pag ginagamit natin yung produkto. At kung naman ang iniisip po natin talagang kumita, hindi lang yung paggamit ng produkto, ay doon po papasok yung mag-invite po talaga tayo. Atin po tayo ng webinar. Ako po kasi naging team leader. Okay. Nagkaroon lang ng ano sa company, yung upline ko medyo ah pinamad na dahil meron daw hindi na ibigay sa kanyang incentive. Kaya yun, naapektuhan din kami mga damo. Kasi ako, magtuturo din po ako kasi ang diskarte po niyan, kapag talagang kinarir mo ang ano, networking na, pag-aaralan mo siya lahat. Kung paano yung pag, sabi sa mga tao, kung paano suyuin ng mga tao, at kung paano yung ginagawa ng upline mo para kumita, ituturo mo rin dun sa mga download mo para kumita. Uh, Ako naman po yung nang malulungkot at nangihinayang kapag bumili na po sila ng produkto sa akin, ako po meron akong kita. Kaya, pero naman po sila, hindi sila naging consistent sa ginagawa nila sa pagmamarket o sabihin natin uh, yung pagdiskarte upang kumita sa networking na yan. Siyempre, may mga ginagawa din sila abroad, hindi sila makatutok kasi ako nakakatutok. Maluwag naman ang oras ko noon, kaya natutukan ko ang networking. Pero yung mga iba, mga kababayan natin talagang bumili lang, tapos nahihinayang din ako sa pera nila, kaya ako napag-isip din ako na huminto na lang din kasi unfair din po sa kanila na sila ay bumili ng produkto at gusto rin nilang kumita na hindi naman sila kumikita dahil nga hindi sila makatutok doon sa pagmamarket o sa paggawa ng networking business. Ayun po, hindi na po ako nagtuloy. Nagdokumita po ako kasi may mga damage po. Ayun po ang natin, kung tayo po ay gusto nating mga sumali sa mga business opportunity, ang maisasuggest ko lang po, yung pong mag-physical na lang po kayo. Physical business like sari-sari store sa inyo, bigasan, ilog, mantika, yung ganun-ganun. Ganun lang po kayo sa inyo. Kung hindi nyo po matututukan talaga ang online business. Kasi pumasok din po ako sa online store. Sa online store din po, nagkaroon din po ako ng ano diyan, kumita rin po ako kasi ang online store naman po, may product din po. Sa Pilipinas po naka-base, may product naman po yung mga accessories. Yun po, mayroong mga relos, mga accessories na bracelet, pintas, ikaw, mga damit pambata. Meron naman pong meron pong item. Kaya lang po, again, business opportunity po ang ibinebenta, hindi po yung item. Magkakaroon ko pong item, pero yung pong online store na tinatawag, yun po yung tinatawag nating opportunity, business opportunity, hindi po yung binebenta sa online store. Kasi magkakaroon ka ng sariling online store, sabihin, may store ako. May business na ako. Pero, bibili ka muna ng product dun sa online store para magkaroon ka ng online store. Meaning po, sasali ka muna para magkaalima. Premium, gold, silver, parang ganun din po ang datingan niya. Parang networking din po. Although wala kayong mga nasabing downlines na gano'n, online store. May dropshipping din po. Ang dropshipping naman, iba naman po. Andito po yung mga sample picture ng mga dropshipping sa online store. Makikita nyo po, papasil ko po. Papapap po rito sa ating video para may mga sample po. Yun po, ang akin lang po, ang untold story po niyan, kung hindi po kayo magiging consistent sa pagiging networker nyo po, kapag nasa ibang bansa po kayo, wag niyo lang pong ituloy. Pero kung yung pong networking po na yon, hindi po business opportunity ang gusto nyo, kundi yung mga produkto upang makatulong sa kalusugan nyo, sa pampapaganda nyo, okay lang po. Pero kung ang hinahangan nyo po ay yung kumita ng pera para sa networking,
mahihirapan po kayo kung hindi po kayo magtutuloy, maging consistent sa pakikinig ng webinar para matutunan nyo kung anong mga diskarte. Kasi meron pa pong mga ano yan eh, mga mini chat, mga mini chat kung bang auto-reply na pag nagpindot po sa ano nyo po, doon po sa pinaskill nyo o pinost nyo po na business opportunity, pag nag-like po sila ron o nag-comment po sila, automatic yung mag-reply pa po. Yun, tuturuan po kayo ng mga ano nyo po, mga upline nyo, tuturuan po kayo. Kaya po, kung hindi po kayo consistent, magalang po kayong sumali sa mga network. Pero ang sinasabi ko pong networking, yung meron po kayong mahawakang ano po mahawakang talagang yung sinasabing item, na physical item, pampaganda, papayat, o beauty products, yung mga ganong whitening lotion, whitening cream, whitening soap. Yun po ang mga legit po At tumingin din po kayo sa mga legit na ano, ng mga style ko. Lupit ko po ano yung mga legit na networking mo. Level marketing. May mga legit. And fairness naman po kasi ako po sumali din. Kinarir ko hanggang sa yun. Ako naman po isip na sayang din po yung mga kapwa ko FW kung di magtutuloy. Sayang din po ang kayang. Ganun po, yun lang po. Maraming salamat po. Please don't forget to subscribe po kung meron po kayong natutunan. Like nyo po and share nyo na rin po para sa ating mga kababayan. Again po, ang sinasabi ko lang po ay based on my experience, huwag po natin kalilimutan, palagi po sinasabi, sa mga OFW o lalo na sa mga aspiring OFW na mangarap po tayo, again, magplano, at syempre, umaksyon. At kalimutan, lagi po tayong manalangin sa ating Panginoon Diyos. Hindi na po tayo pabayaan, taas po natin lahat sa akin. Yan po, ito po si Edmund Maglonso. Naniniwala po ako, kaya po natin umasenso. Basta, unahin po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. God bless po sa akin.